Humarap na sa Office of the Ombudsman ang isa sa mga dating sundalo ng tinaguriang Brave 18 para sa investigasyon sa umano'y maleta delivery scheme. Handa raw ang mga dating sundalo na maghain ng kanilang sariling salaysay para sa isang tell-all. Samantala, tinawag na katawa-tawa ng kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod ang aligasyon na may kinalaman ang kanilang kampo sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Narito balita ni Margot Gonzalez. Sumalang na sa interogasyon ng Office of the Ombudsman ang isa sa mga dating sundalo ng Brave 18 na si Johnny Bodoan bilang bahagi ng investigasyon sa umano'y maleta delivery scheme. Kasama niya sa pagharap ang kanilang abogado na si Atty. Livito Baligod. Sa paunang joint affidavit ng Brave 18 na isinamite noong Pebrero, isinalaysay ng mga ito ang umano'y pag-deliver ng mga maletang naglalaman ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, nakahanda na raw ang mga dating sundalo na magsumite ng kani-kanilang salaysay para sa mas malawak na paglalantad ng kanilang nalalaman. Each of the 18 will now share to the Ombudsman investigators everything that they know. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse just to warrant or trigger an investigation. Kasi ayaw naman namin ilaglag ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana namin ilaglag ito sa tamang forum. Sinabi ng kampo ng Brave 18 na paisa-isa silang isasalang sa interogasyon ng ombudsman. Sa unang pagharap ni Bodoan, sinabi nitong nakapaghatid siya ng mahigit 20 maleta sa isang kongresista noong taong 2023. Sa mismong bahay ng lawmaker. Yes po. Magkano? Large ba yun? Halo-halong maleta po yun. May pusikaman po. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi po kayo estimate sir eh. Pero sir, sabi niyo doon may post-it eh. Eh, sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo sir. Magkano yung nakalagay sa Minsan post-it? po, yung nakita ko doon sir is may 40M. 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Yun yung deliver na amount. Ilang maleta na lang? Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi ko medium po o small pa yan, maalala sir? mo kung ilang maleta. Basta 20 pataas yung may deliver na. Sa isang delivery lang? Sa susunod na pagharap ng dating sundalo, magsusumiti ito ng mga ebidensya para suportahan ang kanyang mga ibinunyag. Sinabi naman ng ombudsman na isasalang sa ebaluasyon ang kanilang mga salaysay para matukoy kung ito'y credible at maaring gawing ebidensya. Pagdating naman sa alikasyon na may kinalaman ang Brave 18 sa umano'y seryosong banta sa seguridad ng Senado, mariing itinanggi ito ni Atty. Baligod. Tinawag niya itong kasinungalingan at nakakatawa dahil matagal na umanong sinusubaybayan ang kanilang grupo ng iba't ibang intelligence units ng pamahalaan. Hindi rin umano nila alam kung bakit pinapasok ang kanilang pangalan sa ganitong uri ng akusasyon. Naniniwala ba kayo kay Wing Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal na bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. It's funny. It's funny. Not true. Gayit pa ni Baligod, imposible ang paratang na may plano silang lumikha ng kaguluhan sa Senado dahil sa mahigpit na security screening sa naturang institusyon. Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang usaa doon, may mga baril na nakasuklit. So paano? Dagdag pa niya, hindi rin umano payulente ang kanilang grupo kaya walang basehan na mga akusasyon laban sa kanila. We are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nandun kami. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.